Magandang araw po sa ating lahat. Today ay maghahunting tayo ng durian. Pupunta tayo sa Samlat, which is like 2 hours away from Battambang City. And dumaan lang po kami dito sa palengke na to para kumain ng breakfast. Kasama natin si Maria and si Nate na napakalungkot umagang umaga. And si Isa and si Weasley. Magkapatid po yung dalawang yan. So, we are just preparing now to go on the road once again. So, sila po yun. Yan, tatlo sila sa isang motorbike and dalawa kami ni Maria sa isa pa. Okay, so paano po ito i-pronounce? Rave? Ayan. So, on the road, nagbibideo ako. Akala ko malinaw, hindi pala. Tulad ng pagmamahal niya sa'yo. Charis. Ayan, napaka-normal po na ito sa Cambodia. May sakit ka, naka-dextrose, tapos nagbumotor ka pa rin. Ayan, malapit na po tayo sa Samlat. And actually, malapit na din po tayo sa border ng Cambodia and Thailand. And dito naman po ay nag-stop over kami dahil naghanap na kami ng farm ng durian. And wala kaming mahanap na may hinog na durian during this time. Pero may nakilala kaming teacher and sabi niya na may alam daw siyang durian farm kung saan may hinog ng mga durian. So we're just waiting for her during this time. And pinag-uusapan namin yung mga puwet namin masasakit na dahil sa mahabang biyahe. Bibisitahin muna namin yung durian farm ng isang friend ni Nate at Weasley. So, sa farm na to ay umikot-ikot lang kami. Tinignan lang namin yung itsura ng durian trees. Ayan, tsaka nagpicture-picture. Ang dami pong bunga ng mga durian trees, pero maliliit pa yung iba. Yung iba nagfa-flowers pa lang. Yung iba malalaki na pero hindi pa hinog. Ito nga nakakita si Nate ng maliit na nahulog. Madami daw nahuhulog na maliliit na durian dahil sa sobrang init ngayong taon. Ayan, so ganito pala ang itsura ng durian flowers. And ito na po yung teacher na nakilala namin dito. Ililig niya daw kami sa durian farm. Ayan, so akala namin malapit lang pero mga 15 minutes away pala from the highway. Tapos nakita niyo naman yung road. Rocky road. Straight siya pero madaming bato-bato na maliliit. So masakit pa din sa puwet. Ito mga to ay farm ng black pepper, which is one of the main produce ng place na to. Ayan, so nandito na tayo sa farm. At ito po yung teacher na babae na nagturo sa amin papunta sa farm na ito. So, ang purpose po talaga namin dito ay maghanap ng hinog na durian at bumili sana straight from the farm. Pero,
we're not expecting na yung hinog pala na durian nila is hindi pa as in hinog. So, ang ginawa lang namin dito actually is nag-rest, kumain ng lunch. Ayan, pinaghanda pa kami ng mauupuan sa ilalim ng durian trees. Excited na ako! Kasi nga first time kong pumunta ng durian farm at kumain ng fresh talaga na durian. Ganito pala magkatay ng durian. Ayan, so sabi ko unfortunately yung kahit sa durian farm na to ay hindi pa 100% na hinog yung durian nila. Pero kahit ganun, gusto ko pa rin naman yung lasa. Hindi nga lang siya ganun ka-creamy. Unlike kapag hinog na siya. Pero para sa akin, mas gusto ko yung ganitong texture. Hindi masyadong malambot. At isa sa nagustuhan ko sa trip namin ito ay we were able to pray for this family. Ayan, at pagkatapos nga nun, pupunta na kami sa aming second destination, which is Ilog. Ay, yung expectation po namin dito ay napakalayo sa reality. So, ina-expect namin, kami lang. Pero tignan nyo naman, punong-puno ng tao. At dahil punong-puno ng tao, ang daming naliligo. So, yung color na din ng tubig ay nag-iba. So, yan po yung expectation namin versus reality. Pero dahil nga napakainit sa panahon na to, siguro tulad din namin sila, naghanap ng place kung saan pwede magpalamig. So, yun lang po. And these are some of our pictures during that day. God bless you all. Bye-bye!